Okay, may nakaiwan ng battery dito. Ayun. Good morning, church! Good morning! Okay, so umaga na ito, I think we're about to start our new series. Sa mga hindi nga po pala nakakilala sa akin, ako si Marlon Cawilan. And part ng teaching committee dito sa sector namin sa Muntinlupa. Okay, next slide po. Ayan, so bago natin simulan yung series natin, gusto ko munang parang i-take tong time na ito na i-imagine natin yung scenario na meron dito sa series na to. Sige. Okay, so let's try this, imagine this group of people. Actually, it's a nation. It's a nation na after a series of tragedy, nakita nila na sila bilang isang bayan or isang grupo ng mga tao, they are facing a crisis. At dahil dito sa mga sunod-sunod na tragedy na ito, nakita nila yung sarili nila that some of them lost their jobs o yung livelihood na meron sila. Thank you. That's good. Okay na yan. Alright. Thank you, Hannah. At saka, yun, ibibigay ko lang yung due, yung napakaganda nating slides. Si Hannah po ang gumawa niyan. Hindi po ako marunong gumawa ng mga ganyan. So, thank you po. And during nung time na ito, itong time na kung saan itong nation na ito ay nag-go through ng crisis, nakita nila na lahat ng mga bagay na dating importante at maganda para sa kanila ay nasira. And many of them lost itong mga bagay na ito. Kung merong mang natira, alam niyo yung pakiramdam na ito ay hindi sapat sa pangangailangan na meron sila. Hindi lamang isang uri ng inconvenience o pinag-uusapan during this time of crisis. They are struggling. They're going through financial troubles. Yung family at saka yung society na meron sila, they are struggling in a way na kung saan, sa maraming pagkakataon, they see each other being divided. No, imagine, living in a place na kung saan lahat ng mga bagay na nagpo-protect sa iyo or sa atin is no longer working. Hindi lamang ito pang-ibabaw, na-realize nila na habang tinitingnan nila yung mga nasirang bagay sa paligid nila, na yung very system na dapat nagtitiwala sila ay nag-fail na. Yung mga tao na kung saan ibinigay nila yung kanilang pagkakatiwala, nila were disappointed, at yung mga leaders na meron sila during this time asked more, but gave so little. At habang tinitingnan nila yung mga leaders nila during this time, and realize how divided they are, they felt more distant to them. Now, don't get me wrong, itong grupo ng mga taong ito, sa very nature na meron sila, they are very resilient. At patuloy silang nagpe-persevere. And yet, dahil sa mga nangyayaring ito, nakikita nila yung community na meron sila is being divided. And their families are being torn apart. Pagkatapos ng persevere na meron sila, unti-unti nararamdaman nila yung pagmamanhid na meron sa kanila, na yung mga bagay na dating nakikita nilang kasiraan, ay unti-unti nang nagiging normal sa kanila. Not only are they losing trust to their leaders, they also begin to lose their trust in God. Ganito yung panahon na kung saan pag-aaralan natin yung mundo na meron si Nehemiah. Pero very relatable, di ba? Yung ganitong nararamdaman at yung the way na inimagine natin yung pinagdadaanan nila ni Nehemiah at yung mga Israelites yung panahon na ito. You know, as a church and even as a country, maraming mga similarities na pinagdadaanan ng panahon na ito na importante sa panahon natin ngayon na pakiramdam natin ay kailangan din natin. Next slide, please. Naniniwala ako na yung series natin on Greater Than Crisis. Next slide, please. Ako rin pala yung magsaswipe pa. Tama ba? Gumagana ba? Yes. Alright, sige. So yung title ng series natin, Greater Than Crisis. And tulad nga ng nabanggit ko, pag-aaralan natin yung Book of Nehemiah. And it's going to be a great series kasi makikita natin dito na itong isang book ng Bible, yung Book of Nehemiah, is going to teach us something very important. Now, we are going to discover how our God builds His people in times of crisis. Makikita natin dito na sa maraming pagkakataon,
unti-unti si Nehemiah at saka yung mga Israelites sa panahon na ito, they're going to start building up, yung temple, yung walls, and then they will realize it is the people that God is building up Himself. No, excited ba kayo na makita na hindi lamang nagiging mabuti, nagiging maayos lahat na napakalibot sa inyo, pero yung mga tao mismo, they are being built up. They are being better. At itong makikita natin na sa lahat ng pagkakataon at kung merong mang crisis, this is the opportunity of God to build these people up. At tayo bilang isang simbahan, as we also face our own crisis, ito rin yung pagkakataon natin na makita kung paano mag-move si God para i-build up tayo bilang isang simbahan, bilang isang individual, at higit sa lahat, yung spirituality na meron tayo. Gusto ko muna mag-spend ng time na magbigay ng historical context sa Book of Nehemiah. Dahil naniniwala ako na pag nakita natin, na-capture natin yung gravity ng sitwasyon na meron sila nung time na to, then it will be easy for us to realize na tayo mismo, by realizing and learning from this series, napakaraming pwede natin gawin upang hindi lamang tayo maging victim sa sitwasyon, pero higit sa lahat, maging pagkakataon to sa atin para mag-grow bilang isang disciple. Dito makikita natin sa illustration na ito, noong 586 BC, Jerusalem was conquered. At hindi lamang siya nasakop ng Babylonians during this time. It was destroyed. Imagine a city conquered and destroyed. Yung temple na importante para sa kanila bilang isang spiritual na nation is what it was torn down. Lahat ng mga treasures na meron sila were taken away. And much worse is, hindi lamang yung temple nila yung sinira, yung walls na meron sila, it was torn down. Na-appreciate ko yung isang article na nabasa ko na sinabi niya, walls are the very lesson our enemy taught us. Di ba? Kasi napakaraming bagay na bilang mga engineers or mga scientists, marami tayong dinevelop para sa progress na meron tayo. Pero yung walls na meron tayo, ito yung mga bagay na tinuturo sa atin ng mga kaaway natin. Makikita mo na kung paano nagbabago, nagtatransform itong walls na to. Representation siya kung anong uri ng civilization yung nung time na yon. And alam natin kung gaano ka-importante yung walls nung time na yon. And worse than that, after sila ma-conquer ng Babylon Empire, yung Babylon itself was defeated and conquered by another empire, yung Persian Empire. So, meron na naman silang pagkakataon na mag-go through ng panibagong pagkatalo under sa foreign land. Dahil nung time na ito, after sirain yung temple, after babagsakin yung wall, yung mga tao mismo sa Israel ay kinuha at dinala sa ibang empire. So these people found themselves in a foreign land. Hindi dahil gusto nila, alam ko marami sa atin na gusto natin maghanap ng opportunity sa ibang bansa. Pero itong mga taong to, they were forced. They were taken at dinala sila sa ibang lugar. Pero nagkaroon ng konting hope during this time. During the time of the Persian Empire, they were allowed to come back in batches. So merong mga first, second waves na bumalik sa Israel. At ito yung mga tao na nag-rebuild ng temple. And it was an achievement. Na-rebuild nila yung temple. And yet, makikita nila na this temple at yung lahat ng mga na-rebuild nila is not the same tulad ng unang temple. And during this time, 45 BC, yung time na babasahin natin yung Book of Nehemiah, the walls is still in ruin. Bakit nga ba importante yung wall na ito? Makikita natin ay during the time na pag-aaralan natin yung Book of Nehemiah, we will initially revolve sa idea na nire-rebuild yung wall. Alam naman natin yung wall, it's very important because it signifies yung protection na meron ng isang bansa or yung nation during the time. O kaya yung identity na meron sila. Yung dignity na meron sila as a nation, ibig sabihin nun, no longer conquered, but as a nation that is recovering from conquest. Kaya yung mismong dignity nila ay importante sa kanila. No, ako personally, nakaka-relate ako dito na yung mga physical na bagay ay importante sa akin sa area ng protection, identity, at dignity. Hindi ko alam kung naapektuhan kayo mismo during nung time natin, this time. Kailan ba? 4 weeks ago, nagkaroon tayo ng rotational na brownout. Sino ba dito yung nagkaroon ng natamaan ng rotational na brownout? No, yung city na, yung Carmona, twice siyang tinamaan. So yung una
mahaba, 3 hours. So after yung sumunod, parang 1.5 hour. And magkausap kami ni Joy nung time na to, tapos ini-explain ko sa kanya, alam mo, takot ako sa brownout. Alam mo bakit? Lalo na kung batang 90s ka, makakarinig ka dito. Di ba nung 90s? Grabe yung brownout nung time na yon. And para sa akin, nung bata ko, hindi talaga ako talagang, mas devastated ako dun sa idea na nagkaka-brownout kasi yung lugar na meron kami nung time na yon, hindi kasi siya safe, no? Sa Oro B. Estrada to, by the way, sa Manila. Sa Andres Bukid. So, pag brownout sa amin, for whatever reason, mas talagang active yung mga gumagawa ng crimes. So, alam mo na maraming nangyayari. Yung bahay namin, sa tingin ko may kapitbahay kami na gumagawa nito. Pag brownout, ninanakawan niya yung bahay namin. And most of the time, ako lang yung naiiwan sa bahay namin kasi yung father ko nagda-drive siya ng jeep, tapos yung mother ko kasama siya. So, literally, nakikita ko siya na ninanakawan niya yung bahay namin dahil bata pa ako nung time na yun. Wala akong magawa. Di ba sinasabi ko, hoy, nandito ako, may tao dito, pero tinatangay na niya yung bike namin sa bahay. At hindi lang niya to ginawa once, ginawa niya to second and third time kung anong kinukuha niya. And katulad siguro ng mga tao during that time, no, yung pagkawala ng kuryente, para sa akin, nung time na yun, I lost yung sense of security, yung protection. Alam mo yun, yung identity na ninanakawan ka lang sa harap mo na wala kang magawa. And of course, yung dignity. Ano bang klaseng buhay ito? Di ba? Nung time na yun, sabi ko, bata pa ako, iniisip ko, parang pakiramdam ko naman na I deserve a life that is so much better than this. Kaya nung time na yun talagang mainit na mainit ako, hindi lamang dahil brownout, pero galit na galit ako kasi ano bang nangyayari? Balik na ba ulit tayo sa panahon ng 1990s, rotational brownout na naman? No, this will not do. We deserve so much better. No, that is why the walls matter. Because during this time, yung mga tao bumabalik sila and they go to a place where there is no protection, they are ashamed of their identity, and they struggle with their identity, with their dignity. You know, alam nyo ba na katulad ng sinasabi ko kanina, no, growing up during nung time na yun, I realized, no, yung pagkawala ng kuryente, katulad nung panahon nila ni Himaya, yung broken walls reveal a deeper spiritual problem. No, makikita natin dito na kung saan yung mga tao, after building the temple, they actually stop building. No, merong mga tao na nagsabi sa kanila to stop, so they stop. Sa panahon natin ngayon, lahat ng mga bagay na nakikita natin, ako personally, pagka nakikita ko yung mga bagay na dapat na build na pero hindi na bi-build, yung mga subways na dapat na build na hindi na bi-build, o kaya yung mga projects na hindi nangyari, ako naniniwala ko na it's more than what we can see. There's a breakdown doon sa system, pero bilang mga tao, I always realize that we also have a spiritual problem or a moral problem. Katulad nung panahon nila, marirealize, makikita nila na higit ang problema nila sa mga nasirang walls nila. Pero sila mismo bilang isang tao, bilang isang nation, ay may kailangan ding ipag-repent. Ayun, so excited ba kayo to start? Yep, come on, bro. Yung title ng lesson ko today is Broken Walls, Broken Hearts. No, parang pang February, pero medyo na-late ito. Broken Walls, Broken Hearts. It's true. Tulad ako, siguro nung time ko na pag nakikita ko nawawalan tayo ng kuryente, my heart is broken. Nung panahon nila, siguro yung mga tao, pagka dumadaan sila at nakikita nila na sira yung wall nila, their very hearts is broken. Buksan natin yung yung Bible natin sa Book of Nehemiah. Nandun na ba kayo? Sa Book of Nehemiah, sisimulan natin siya sa chapter number 1. And then, yung buong chapter na ito ang magiging scripture natin for this lesson. Yeah, come on, Marlon. Naniniwala ko mga kapatid na bilang Pilipino, no, tama yun na napaka-resilient natin. Alam mo yung idea na kung saan sa lahat ng pagkakataon nakakahanap tayo ng paraan, nakakagawa tayo ng paraan, and we can endure. And hindi lang mag-endure, but alam natin na kaya nating lampasan yung napakaraming tragedies. Pero may isang bagay na kailangan nating bantayan pag tayo ay nagiging resilient. Resilient, walang doubt that it is a good thing. Ito yung pagkakamali natin na maging manhid na tayo sa mga bagay-bagay na nasa paligid natin.
And makikita natin dito sa scripture natin, isa itong bagay na kung saan kailangang i-battle ni Nehemiah himself. Kung nasa book of Nehemiah na kayo, sisimulan natin siya sa verse 1, sabi rito, "The words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 12th year, while I was in the citadel of Susa." So, makikita natin na si Nehemiah rito, kasama siya dun sa mga tao na tinangay sa Jerusalem at dinala siya sa foreign land. And yung Susa, yan yung capital city ng Babylon, then eventually naging part na siya ng Persian Empire. So makikita natin na si Nehemiah, wala siya sa Jerusalem noong time na so, nasa Susa siya. Okay? Verse 2, "Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem." Verse 3, "They said to me, 'Those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire.'" Makikita natin dito sa scripture, tulad na nabanggit ko kanina, si Nehemiah, most likely, never pa siyang nakakatungtong sa Jerusalem nung time to. Most likely. Hindi naman na-confirm sa scripture. Pero alam natin na naglilingkod siya sa panibagong king nung time na ito. And dito makikita natin na si Nehemiah, I'm sure hindi ito yung first time na nakakuha siya ng news kung ano yung nangyayari sa Jerusalem during this time. Pero nung nagkaroon siya ng pagkakataon when one of his brothers, so ibig sabihin physical brother niya ito, si Hanani, came back, tinake niya tong time na to ask him about what's happening in Jerusalem. And dito nalaman niya na in Jerusalem, kahit na meron ng mga bumalik doon, yung mga survivor ng exile, they're still in great peril. Dito makikita natin na sinabi at dinescribe ng kapatid niya na yung wall of Jerusalem is still broken down at yung gates is still not working. Dito makikita natin na si Nehemiah, nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng revival sa heart niya, pero nagsimula siya with hearing a bad news. And ano yung bad news na yun? That Jerusalem is in great peril. Yung pagbabago na kailangan niyang gawin, ito yung nagsimula na kung saan kailangan muna niyang mag-suffer at maintindihan, ma-realize kung ano ba yung crisis na hinaharap niya. No, God begins rebuilding broken communities, or sa case ni Nehemiah, his community, by first building on the hearts of his people. At sa lahat ng pagkakataon, before tayo makapag-build, kailangan muna natin makaramdam ng pain. Kailangan muna natin mag-mourn. Kailangan muna natin mag-suffer. Nung narinig ni Nehemiah itong news na to, nung nakita niya na kung saan yung Israel is open to attacks dahil nga walang wall, he sat down, he wept, he mourned, he fasted, he prayed. Sa maraming pagkakataon, napakabilis sa atin na mag-decide to act quickly. And yet, naniniwala ako na napaka-importante na dapat ma-realize natin na kailangan muna nating harapin, intindihin, kilalanin kung anong klaseng crisis yung hinaharap natin. Nehemiah is taking his time to understand through prayer, mourning, and fasting kung ano nga ba yung hinaharap niyang crisis. That's my first point. No, point number 1, see the crisis clearly. See the crisis clearly. Mga kapatid, as we face yung story na meron sa book of Nehemiah, ito rin yung pagkakataon natin para harapin ano nga bang type ng crisis o struggles na meron tayo individually. Kung hindi natin kayang harapin yung bad news, ibig sabihin yung tanggapin yung kung saan tayo mismo. If we refuse to accept yung reality na nangyayari sa Israel, then yung heart natin will not be moved. Alam natin na hindi tayo kayang tulungan ni God in dealing with imaginary problems. It's important na i-accept natin na meron tayong problema at meron tayong kailangan gawin. The first step towards restoration is always accepting that we have a problem. Spiritual maturity will happen if we realize na may mga area pa tayo na kailangan nating ipag-grow. At higit sa lahat, compassion, yung desire to act. Pag nakakita tayo na may maling nangyayari, it begins when we stop looking away.
Kailangan lang nating harapin at kailangan nating ma-realize na we cannot solve any problem if we refuse to acknowledge that we have one. Naniniwala ako na isa ito sa pinakamahirap at unang challenge na meron tayo bilang isang simbahan. Na kailangan nating tanggapin that we do have some areas na kailangan nating ipag-grow. Hindi natin kailangan lumayo. All we have to do is look at our own families, look at our own spiritual state, at makikita natin na meron pa tayong pwedeng gawin para makalampas tayo sa crisis na meron tayo. Mga kapatid, kailangan nating tingnan, kailangan natin ma-realize that our sector, we have a lot of things na kailangan nating ipag-grow. Marami tayong mga kailangan nating baguhin, at marami tayong opportunity na i-glorify pa si God sa pamamagitan ng mga weaknesses na yon na kaya nating i-turn around. Kailangan natin makita na yung crisis, it's always an opportunity para ipakita how we can glorify God. Ano nga ba yung crisis na pinagdadaanan natin ngayon? Kung ano man yan, we cannot rebuild what we refuse to admit is broken. Meron bang problema sa relationship na meron tayo sa simbahan? Then, let's face it. Meron ba tayong nakikitang problema on how our sector functions? Then we can. Let's face it. Ako personally, naniniwala ako na for as long as we talk about yung mga bagay na pwede nating ayusin, then patuloy tayong magkakaroon ng pagkakataon to glorify God dahil patuloy tayong mag-grow isang simbahan. Naniniwala ako na itong simbahan na ito, lagi itong magiging pagkakataon at opportunity sa iba't ibang tao na who are facing different crises in their lives, hindi para ma-solve yung problema nila kaagad, pero makahanap sila ng mga tao na tutulong at makakasabay nila as they face this crisis. Ganon yung uri ng simbahan na gusto kong makita sa atin bilang isang sector, yung Muntinlupa ICOC. Pag nakita natin yung crisis na meron tayo sa personal nating buhay, may it be relational, may it be financial, may it be, alam mo yun, yung type ng work na meron tayo, yung struggles na meron tayo sa work, o kaya naman yung struggles na meron tayo sa family natin. Kung kaya nating tanggapin yun, doon na tayo magkakaroon ng pagkakataon na mag-take ng action. At yung action na yun will start by admitting kung ano ba yung mga pagkukulang at kailangan nating gawin. Point number 2, confess before God. Okay, sorry about that. No, bro. Okay, my second point, confess before God. Yung scripture natin dyan ay sa Nehemiah chapter 1, verse 4 to 7. Nehemiah chapter 1, verse 4 to 7. Doon na ba kayo? Yep. No, bro. Sabi dito sa Nehemiah chapter 1, verse 4 to 7. When I heard these things, I sat down and wept, and for some days I mourned and fasted and prayed before God and the God of heavens. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of love with those who love Him and keep His commandments. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. We have acted very wickedly towards you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Nung narinig ni Nehemiah yung sitwasyon na meron sa Jerusalem nung time na yon, yung reaction niya is very personal. For somebody who've never been there, hindi pa nakakarating sa lugar na yon. At naniniwala ko, nung time na kung saan yung mga act, yung mga scenes na binabanggit niya rito, pakiramdam ko, I'm not even sure that he was there. Pero he was acknowledging yung scene na meron sila as people, as Israelites. Naniniwala ko na pag nakita natin na meron tayong pagkukulang, doon din tayo magkakaroon ng mindset na maging beyond yung tinatawag natin yung victim na mindset. For as long as di natin na-acknowledge at nakikita na meron tayong pagkukulang, then hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon para magbago.
para mag-improve, para mag-grow. Confession is us agreeing with God about our condition. Hindi lamang katulad na bakit ko kanina na makita at ma-realize ito, dapat ito na yung time na kung saan dapat we should accept and agree na where we are is really who we are. Repentance begins when our excuses ends. No? Para kay Nehemiah, sapat na yung time at hindi niya na pwedeng gamitin yung excuse na wala naman ako sa Israel at wala akong magagawa para tumulong doon. Kailangan niyang mag-heal, kailangan niyang i-humble yung sarili niya, at kailangan niyang mag-surrender. Kailangan niyang huminto. Pwede niyang sabihin sa kapatid niya, oh, kagaling mo lang doon. At wala ka namang ginawa para makatulong doon. No more excuses. Only humble repentance. Sige na, pwede natin niyang sabihin na wala naman ako nung time na yon. But the reality is, it's true. Kung magre-repent lamang siya, then there is something he can do. Tayo mga kapatid, kung magre-repent lamang tayo, naniniwala ako na bawat isa sa atin, meron tayong pwedeng gawin para mas maging better yung church natin, yung family natin, even our country. Ako personally, tinamad na akong kapapanood sa TV. I really stopped blaming other people a very long time ago. To be honest, kung tatanungin niyo ako ngayon, baka hindi ko nga kilala kung sino yung karamihan ng mga government officials natin because I stopped. No? Kung meron man kakailangan gawin, tayo na yon. Kailangan na natin siyang gawin. Yun yung na-realize ko. I do my part. No, bumoboto ako, I put my trust, I follow. Kasi yun yung role natin eh. Pero I stop making excuses. Hindi ko nagagamitin yung mga pagkakamali ng ibang tao para patuloy ding gumawa ng mali. I think ito yung realization na pinapakita ni Nehemiah during this time. No? Na-realize niya na with humble repentance, mas magkakaroon siya ng control over dun sa buhay na meron siya. Si Nehemiah, after hearing these things, after accepting yung pagkukulang na meron siya, he has the courage to accept na meron, hindi lamang pagkukulang niya, but yung pagkukulang na meron siya as a nation. It's a very big claim. No, parang katulad yan sa panahon natin ngayon na sasabihin ko na as a sector, God, yes, meron kaming pagkukulang. Kasi God, ninatanggap namin na meron pa kaming pwedeng ipag-grow. Diba, it's a big claim. Pero naniniwala ko na yung puso na meron si Nehemiah during this time, no, it's the right heart. Kaya ako personally, every time na some people talk to me na, alam mo, bro, no, kasi as a leader ng core, people would come to me and say to me na, kailangan natin to, kailangan natin i-improve to. Ako, I always take it na, itong tao na to has a good heart. Kasi yun, it takes a lot of, sabihin na nating humility para sabihin na, na meron tayong pagkukulang, na meron tayong kailangang ipag-grow. Ang lagi ko lang ding sinasabi sa kanya na, bro, sis, huwag mo lang kalilimutan na, magkakasama tayo dito na we are part of this. Diba? Naintindihan ko, importante yung sinasabi mo, naniniwala ko sa sinasabi mo at naniniwala ko na nagmumula ka sa tamang puso. For as long as sinasabi mo yan na tayo, pagkukulang natin to, then hindi tayo kailangan magkaroon ng problema dyan sa sinasabi mo at alam natin na magtutulong-tulong tayo na ayusin siya. And it's true. Lahat ng mga pagbabago at yung improvement na meron tayo as a sector, it always comes from somebody saying na, alam mo bro, ito yung sin, pagkukulang, or ito yung pagkakamali natin na meron tayo before God and before our church. No blaming, no excuses, no, just humble repentance. Yun yung kailangan natin ngayon. Ang isang importante na na-realize ko about confessing before God is taking that first step na sinasabi mo na meron akong pwedeng gawin. Naniniwala ko na pag may kumausap sa akin, in his heart, tinatanggap na rin niya na, alam mo bro, meron tayong pwedeng gawin. After nun, ang sasabihin niya, baka pwede natin gawin ito. And it's good. Tayo mga kapatid, after realizing yung crisis na meron tayo sa buhay natin, the question is, ano kaya yung pwede nating gawin? Ano kaya ang pwede nating gawin as a sector para tulungan yung bawat isa? No, from time to time, Nats would talk about how can we prepare
during this crisis. At naniniwala ko na moving forward, that's something that we have to do. Lahat ng mga crisis na pinag-uusapan natin, napapanood natin sa TV or nakikita natin sa FB, it can happen to us. So ano bang pwede natin gawin ngayon when pag dumating nga yung time na nagkaroon tayo ng lindol? Wala na tayong pwedeng gawin at that time, kaagad. But now, if we accept, we realize na we are vulnerable, then from day and the next days, marami tayong pwedeng gawin to prepare. Tama ba? If we accept na financially, as a country, hindi tayo okay, ramdam natin na meron tayong mga paghihirap, may kailangan tayong paghandaan, then we can confess that sin at sabihin na, yes, as a person, naging complacent ako, ano yung pwede kong gawin mula ngayon at sa mga susunod na araw. Kailangan din nating tanggapin at i-confess na, alam mo bro, sis, hindi ko na alam, kailangan ko ng tulong. That's okay. Di ba? Kasi maraming pagkakataon talaga na yun lang din naman yung sinasabi ko pagka tinatanong ako ng isang brother, bro, ano bang pwede kong ipag-pray sa'yo? Ano bro, honestly, hindi ko na alam kung anong gagawin. Ito yung sitwasyon ko ngayon, ano kaya ang pwede kong gawin? And it's okay. Ibig sabihin nun, ito na yung pagkakataon natin para humingi ng tulong to humble ourselves with repentance. Dito pa lang alam mo sa uri ng puso na meron si Nehemiah. Dahil sa pagtanggap niya ng pagkukulang na meron siya, ng family niya, ng bansa nila, alam mo na kaagad na hindi ito hihinto doon. Di ba? Feel mo na, the moment ang isang tao sinabi niya na, alam mo God, na-realize ko na meron akong malaking pagkukulang. At meron kaming pagkukulang bilang isang nation. Alam mo na kaagad from there and there, it will not end. Alam mo na kagad na itong tao na ito ay mag-a-act siya dahil in his heart, tinanggap niya na may pagkukulang siya at may kailangan akong gawin. Yun yung uri ng puso na kailangan natin as we face yung crisis na meron tayo ngayon. Which brings me to my next point. When revival begins not with pointing fingers but with bending knees, then we can build through prayer and faith. Point number 3, building through prayer and faith. Tuloy natin yung binasa nating scripture sa book ni Nehemiah. Itutuloy ko naman siya sa verse 8 and then tatapusin ko na siya hanggang verse 9. Dito makikita natin kanina, si Nehemiah, nag-take siya ng time para mag-confess at i-acknowledge yung mga pagkukulang niya. Pero magkakaroon ng malaking shift doon sa prayer na meron si Nehemiah. Nakita niya na meron siyang pagkukulang, pero na-realize din niya kung sino yung kailangan niyang lapitan sa mga ganitong pagkakataon. In-accept niya na meron siyang pagkukulang at may kailangan siyang gawin, pero kailangan din niyang balikan yung mga promises na meron si God sa kanila. Sa Nehemiah chapter 1 verse 8 to 9, sabi rito, "Remember the instructions you gave your servant Moses." So ito, sinasabi niya, God, totoo yun. Marami akong pagkukulang, ito yung pagkakamali ko. Sa tingin ko, ito yung kailangan kong gawin. Pero sabi niya, remember, naalala mo yung instruction na binigay mo kay Moses? If you are unfaithful, which is yun kami ngayon, I will scatter you among the nations. Amen, God. No, we deserve that. Sabi niya rito, but if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Now imagine mo ito, paano nga ba hindi makakahindi si God sa mga ganitong prayer? Diba nung sinabi niya, tama, may pagkukulang kami, tinatanggap namin yon, ito yung gusto namin gawin. Pero naalala mo ba God, yung pinangako mo sa amin? Di ba sabi mo, oh, pag nagkamali kayo, then you will be taken, you will be scattered. Pero sabi niya, pero pag nagsimula kayong magbago, pag nagsimula kayong mag-confess, pag nagsimula kayong mag-repent, kahit nasan pa man kayo, kahit nasa dulong-dulo pa kayo, I will gather you. So, ibig sabihin ng malinaw at napaka-importante kay Nehemiah na yung mga susunod niyang gagawin ay para sa isang importanteng bagay. At ano yun? Para ma-realize yung promise na meron si God sa kanila. Naniniwala ko na ang way natin to have the courage and the strength para malampasan yung pinagdadaanan natin ngayon is through the heart of Nehemiah.
yung mga bagay na pinangako sa atin ni God ang dapat nating panghawakan. Yung prayers na meron tayo dapat, katulad ni Nehemiah, it is grounded on the promises of God. It is grounded in scriptures. No, yung faith na meron siya, it comes from yung character na meron si God. At naniniwala siya na pag pinangako to sa akin ni God, ito ay gagawin niya. And that is why I will have hope yung sa covenant na meron si God sa atin. At para sa atin, sa panahon natin ngayon, ito pa rin yung pangako ni God sa atin. If we will repent, if we will confess our sins, if we will do yung repentance na kailangan natin, then we can build through prayer and faith. No, minsan, sa maraming pagkakataon, I will always find myself na nagmamadali na gumawa ng action. Pero kailangan ko munang huminto at itanong sa sarili ko, ito nga ba yung pinapangako ni God para sa akin? Because yun talaga yung importante. Alam ko na yun yung mangyayari. Ito nga ba yung gustong mangyari ni God sa buhay ko ngayon? At kung yung gusto nating mangyari sa personal nating buhay, sa spirituality na meron tayo, sa small group natin, sa church natin, sa bansa natin, then we can always anchor our hope in God's covenant. You know, building through prayer and faith, sa maraming pagkakataon, madali siyang isipin na hindi siya uri ng action na makakatulong. But the reality is, if we can only hold on, if we only have yung faith na kailangan natin para tanggapin na merong gagawin si God, na kailangan natin mag-move si God sa panahon na ito, then doon natin makikita that God will move and change situation. At ito ay yung pagbabago na kailangan natin sa puso natin. Sa atin, bilang isang sector, I realize, kung meron man akong gustong as a church ipag-pray natin, para mabago yung situation na meron tayo, ay magkaroon ng patuloy na pagbabago sa lahat ng mga kasamahan natin sa simbahan. You know, I wanted to see more disciples, no, in our Sunday services. Di ba? Yun yung gusto ko, yun yung pinag-pray ko. No, I wanted to see more disciples attending our devotionals. No, maaring parang pwede niyong isipin, ay parang napakababaw naman ang gusto mong mangyari. Oo, sa physical, pag tinignan natin, totoo yun. Pero naniniwala kasi ako na more than that, pag ang disciple ay patuloy na nagkikipag-fellowship, alam ko na yung puso niya ay nasa tamang lugar. Alam ko na yung puso niya, gusto niyang mag-repent. Sana bilang isang simbahan, we can be united in this desire. No, as we overcome this crisis, na yung desire natin is makita natin yung mga kapatid natin more and more doon sa mga gathering natin. No, ganun din yung heart na meron si Nehemiah. No, he was praying, no, he was building his faith. Pero alam niyo kung ano yung desire niya? To see Jerusalem. To build it with his own hands. Basically, yun yung sinasabi niya sa prayer niya. Hindi niya sinasabi na sana God, makita ko na eventually ma-overcome. Pero yung magkaroon siya ng personal na desire na makita na maging mabuti, maging maayos yung Jerusalem. Na makita niya yon with his own hands, with his own eyes. Makita with his hands. And build it with his own hands. That is how we can recover, we can build during crisis. By taking it as a challenge, a personal challenge. You know, prayer is not an escape from crisis. Katulad ni Nehemiah, hindi ganon. Alam mo na kaagad, nung nagpe-pray siya noon, kahit nasa malayo siyang lugar, alam mo na kung ano yung next step niya. Pupunta siya ron. Kasi ganon yung type ng prayer niya eh. Nare-reveal na yung heart na meron siya. He's preparing his heart for God's work. No, prayer is a very powerful step in repentance. Makikita natin kay Nehemiah, prayer pa lang na ito, alam natin na hindi ito hihinto. Marami siyang gagawin, handa siyang gawin ng lahat to make it happen. He's not escaping by taking his time in praying. He was preparing his heart. You know, bakit nga ba itong book ang pinili ko para sa panahon natin ngayon? Kasi para tayo sa panahon natin as Christians, hindi natin madideny yung napakalaking pagkakapareho ni Nehemiah at ni Jesus Christ. You know, as Christians, no, we believe in Christ on how from heaven pumunta siya rito sa earth. Ganon din si Nehemiah from the palace in Susa papunta sa Jerusalem.
No? Nehemiah rebuilt walls, pero in reality, we know that it is God who rebuilt hearts. Nung time ni Jesus Christ, doon siya much more nag-focus. No, ni-restore niya yung city by rebuilding the walls. Christ restored the people. Kailangan natin yung mga ganitong uri ng example na pwede natin gayahin sa panahon natin ngayon dahil kailangan natin ng guidance kay Nehemiah at yung example na meron si Jesus Christ. No, ano yung response natin? Naniniwala ko na itong simula ng series natin. I know, it's a bit heavy. No, I apologize. Walang ibang way. Yun yung nilalaman ng Nehemiah chapter 1. But, if we can see clearly kung ano yung problema na meron tayo ngayon, kung kaya natin itong tanggapin, if we can confess honestly kung ano ba yung nakikita natin problema sa buhay natin ngayon, kung kaya natin tanggapin at marinig kung ano yung nakikita ng ibang tao na pagkukulang natin, then we can pray faithfully. And I tell you, pag nakarating ka na sa point na you are praying faithfully, I will know pag narinig ko yung prayer ninyo at narinig ng ibang tao, narinig ni God yung prayer na meron ka, that it will not stop there. Alam niya yung prayer na type na kung saan ikaw mismo, you want to build it with your own hands. And you will want to see growth with your own eyes. Yun lang mga kapatid. To God be the glory.